Papalitan na natin itong steering rack bushing ni Mira. Kasi nung last time na inalog-alog ko yung steering rack niya, medyo may play na at paminsan-minsan may naririnig akong lagutok. Hindi pa siya consistent. Kaya tara baklasin natin yung tie rod end. At sunod naman itong rack end kasi papalitan ko na rin yan. Paangatin ko lang itong boot clip, sana wag masira kasi i-reuse ko pa yan. Dahil wala ako yabe tubo at di rin ako nakabili nung pangbaklas ng rack end, susubukan ko itong adjustable wrench kung kakayanin niya. So hindi niya kinaya kaya binaklas ko na lang yung lower arm ni Mira para ma-access ko yung slot para kumagat ng maayos yung wrench. Pinunasan ko muna yung bushing para ma-confirm ko talaga kung wasak na ba siya. So far, hindi pa naman. Kaya nagtataka ako bakit nagkaroon siya ng play. Ang goal natin ay mawala sa pagkakalapat itong nakaumbok na part ng bushing na nagsisilbing lock niya. Kaya dudukot-dukutin ko yan. At kailangan mo ng taga-ikot ng manibela para maitulak palabas yung bushing. Kailangan mo lang ng tiyaga dito, lalo kung first time mo lang siya gagawin. Okay. Oo. Palabas. Yan. Ayan na. Okay. Up, balik, balik. Sige, isa pa. Oo. Sige. Up. Isa pa, atras, balik. Oo. Sige. Pwede na to. Ayun oh. Pinahirapan ako dun ah. Eto na siya guys. Bago ko ikabit itong bagong bushing, ipakita ko muna kung may pagkakaiba ba sila sa dimension. Napansin ko rin na mas manipis na itong binaklas nating bushing kesa dito sa bago. Pupunasan ko muna yung slot ng bushing para matanggal yung mga lumang grasa at dumi. At gamit itong syringe, bubugahan ko ng grasa yung loob para maganda ang laro ng steering natin, hindi yung naninigas. Pati itong bushing papahiran ko rin ng grasa. High temp grease pala itong gamit ko from Top 1. Recommended ito sa mga moving parts na pwedeng uminit dahil sa friction tulad ng wheel bearing or itong rack steering. Paikot yung kanal dyan kaya okay lang kung saan-saan lumapat yung umbok ng bushing. Gagamit naman ako nitong 22mm socket wrench at popok-pokin ko ng dahan-dahan hanggang lumapat ng maayos itong bushing. Ibig sabihin nakaangat pa yan. Pag hindi pa nakalubog dito, nakaangat pa yan. 21mm naman ang gagamitin ko kasi swak ang size nito sa loob ng steering rack. Tingnan kami, ikot mo. Up, wait lang. Balik. Dahan-dahan ng palo. Okay. Ikot. Yon. Pag hindi na sumunod, sige, sagad mo. Tuloy mo lang. Yun. Okay. Sige lang. Okay. Balik. Sige pa, sagad. Balik ulit. Bilis? Oo. Yan, so hindi na sumusunod yung ating bushing. Okay. Up, sige, sagad mo. Ito, ililipat lang natin to dito. Papahiran ko pa ng grasa itong steering rack. At syempre, iaalog test ulit natin kung nawala nga ba yung play niya. Tingnan natin. Oh, wala nang alog. Yung paglalagay ng bagong rack end. Sa ibang video na lang yon kasi mahaba na. Basta yung steering rack sa may driver side, nilinisan ko rin at pinahiran ng grasa. Binugahan ko na rin yung loob. So far, tingin ko okay naman yung ating DIY. Goods yung ating DIY today. Sana nakatulong sa inyo tong video na to. Hindi ko na binaklas muna yung rack and pinion kasi ino-observe ko kung meron pang ibang problema. Kasi kung bushing lang, nakakapagod kung babaklasin mo ng buo, di ba? Bushing lang naman yon.
Pero kung kailangan mong i-regrease or ano, meron pang ibang issue, ayan, mukhang kailangan mo siyang baklasin talaga dun sa kanyang ano, kinalalagyan. Pero so far, eto, okay naman, di ba? Hindi naman natin binaklas, pero goods naman. So, yun lang. Sana nakatulong. Salamat!